Si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaimbestigahan ng pulisya ang pagtaboy ng gwardiya sa isang batang sampagita vendor sa labas ng isang mall sa Mandaluyong. Umani ng reaksyon ang viral na tagpo, lalo ang akmang pagsipa at pagpigtas ng gwardiya sa sampagitang dala ng babaeng naka-student uniform. Pinapahanap na ng DSWD ang babae habang ang security guard sinibak sa trabaho. Nakatutok si Chino Gaston. Usap-usapan online ang paghablot na ito ng isang gwardiya sa mga panindang sampagita ng isang babae sa harap ng isang mall. Bago yan, nakaupo sa hagdan ng babae na tila bata at naka-uniformeng pang-estudyante. May kahon pa sa harap niya na may nakasulat na namamasko po. Nilapitan siya at may sinabi ang gwardiya at itinuturo ang isa pang lalaking nagbebenta din ng sampagita. Pero maya-maya pa, hinablot na nga nito ang bulaklak at sinira. May akmang pagsipa pa ang gwardiya sa kanyang pananaboy. Ang babae naman inihampas sa gwardiya ang kung anumang natira sa sampagita garland na hawak niya. Ang video kuha sa harap ng SM Mega Mall sa Mandaluyong. Wala ng mga sampagita vendor pero di bababa sa 4 na gwardiya ang nagbabantay sa labas. Hindi na rin naghintay ng reklamo ang PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga security agency para maglunsad ng sariling investigasyon. Bukod sa paglabag sa mga patakaran at standards ng security agencies, posibleng nalabag din ng gwardiya ang Anti-Child Abuse Law o RA 7610. Kabilang sa child abuse ang psychological, physical at emotional maltreatment o anumang asal na minamaliit o niyuyurakan ang dignidad at dangal ng mga bata. At sakaling hindi na ito menor de edad, gaya ng espekulasyon sa ilang online post, may mali pa rin umano ang gwardiya. Meron po tayong possible na violation ng Private Security Professionals Creed, violation ng Code of Ethical Standard. Pinapahanap na rin ng Social Welfare Department ang babae at tila kasama niyang lalaking vendor para mabigyan daw ng psychosocial support. Posible rin ang ibang tulong para hindi na sila magbenta ng sampagita sa lansangan. Kakausapin din ng DSWD ang SM Malls para sa posibleng pagbigay training sa mga tauhan nito sa tamang pakikitungo sa mga menor de edad. Ayon naman sa pamunuan ng SM Mega Mall, nakikisimpatya sila sa babae sa video, sabay kondena sa ginawa sa kanya. Bukod sa pinaiimbestigahan na ang insidente sa ahensya ng gwardiya, sinibak na rin ito at hindi na pagtatrabahuhin sa anumang branch ng mall chain. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 Oras. Kaunting higpit ng sinturon sa susunod na buwan dahil mahigit 60 produkto ang inaprubahan ng Department of Trade and Industry o DTI na magtaas presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi na lang buwan ng pagmamahal ang parating na Pebrero, kundi buwan din ng pagmahal ng 63 produkto. Kabilang ang ilang brand ng sardinas, kape, gatas, pati kandila at battery. Napagkasunduan yan sa pulong na Department of Trade and Industry at mga manufacturer. Ayon sa DTI, sinikap nilang pakiusapan ang mga manufacturer. Pero kailangan din nilang unawain kung bakit panahon ng itaas sa mga presyo. Nagtaasan na talaga yung mga raw materials nila. Kailangan din nilang kumita. Yung mga tao na na-employ nila, ayaw din natin mawala ng trabaho. Ayon sa Department of Trade and Industry, 63 mga produkto ang magtataas ng presyo pagsapit ng Pebrero. Pero mas marami naman daw mga produkto ang hindi magtataas. 72% will not have any price increase. And if ever may price increase, just dun sa 28%. And most are below 5% and a little bit below 10%. So the price increase is just very minimal actually. Ngayon pa lang may mga naiisip ng paraan ang nakausap kong mamimili kung paano mapagkakasya ang humihigpit na budget. Halimbawa, haluan yung sardinas ng iba, yung miswa, ganun, para dumami. O kaya sotanghon, depende kung ano yung mas mura. Maglalabas ang DTI ng panibagong Suggested Retail Price Guide sa Pebrero.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Naharang sa NAIA ang isang Pinay na biyaheng Cyprus para umano maging surrogate mom o magdadalang tao para sa anak ng iba. 300,000 piso ang alok umano sa kanya ng dayuhang nakilala online. Tunghayan sa aking pagtutok. Paalis na lang sana papuntang Cyprus ang isang 34 anyos na Pilipina nang i-hold ng Bureau of Immigration sa Terminal 3 ng NAIA nang tanungin kasi ng immigration officer. Medyo naging suspicious po ang ating immigration officer dahil sali-saliwa po ang mga sagot niya doon sa mga basic questions. Hanggang sa tuluyan itong umaming gagawing surrogate mom sa Cyprus o yung magbubuntis para sa anak ng ibang tao. Ang inalok sa kanya ay 300,000 pesos kapalit po ng panganganak ng isang bata at pagbigay doon sa foreign national nung sanggol na yon. Nakilala umano ng Pinay ang nakausap sa pamamagitan lang ng dating app. Hindi naman malinaw kung paano tatakbo ang proseso ng pagbubuntis pero base sa kwento. Mukhang through IVF po yung mangyayari dahil pina-require po siya na kumuha ng mga medical certificates at meron po silang kausap na IVF clinic doon sa bansang Cyprus na siya umanong tutulong na mabuntis yung babae. Ayon pa sa BI, tumataas ang bilang ng kaso na nagre-recruit ng mga mahilig sa social media at job hunters din as well, mga single, mga job hunters na naghahanap ng magandang opportunity abroad. Ang mga alok po as high as 500, 800,000 pesos with monthly stipend. Paalala ng immigration. Hindi po masama na maghanap ng greener pastures abroad pero wag po sa ganitong paraan. Ito po ay clear way of human trafficking kasi ito ay talagang pagbebenta or paparenta ng kanyang sinapupunan para sa iba, sa gain ng ibang tao. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Patuloy ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa monster ship ng China na ilang araw nang nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ang radio challenge ng Pilipinas, sinagot ng China. At nakatutok si Ivan Mayrina. You were advised that you were currently sailing within the Philippines exclusive economic zone. Hindi tinatantanan ng Philippine Coast Guard ang tinaguriang monster ship ng China na ilang araw na naglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa ilang punto, 60 nautical miles na lang ang layo nito mula sa baybayin ng Zambales. Kaya dinidikitan na ng BRP Gabriela Silang para hindi na makalapit pa. Tugon ng China Coast Guard, radio challenge din. Sabay utos pa sa Philippine Coast Guard na lumayo para iwas banggaan. Please comply with international regulations for preventing collisions at sea. That falls within our own exclusive economic zone and in accordance with the Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Tribunal Award. Wala naman ibang aktibidad ng monster ship kundi magpabalik-balik habang pinapanatili ang 60 to 70 nautical miles na distansya sa baybayin. Yan ang strategy nila, no? They are going to normalize the unlawful activities. And then they're going to change the status quo for a certain long period of time. Hindi rin isinasantabi ng PCG ang posibilidad na pambaling ng atensyon lang ang paglalayag ng monster ship. Pero may iba pala silang aktibidad sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Pero hindi naman daw nalilingat sa pagbabantay ang Pilipinas, kasama ang AFP at ang mga kaalyado nating bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Davao City ang may pinakamabagal na usad ng trapiko sa bansa at pangwalo sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral ng isang satellite navigation company, sa Metro Manila kaya kung saan talamak ang mga sagabal sa kalsada, aling lungsod ang pumasok sa listahan. Nakatutok si Mariz Umali. Ano nga ba ang mahirap intindihin sa karatulang ito? At kung bakit kung saan pa nakalagay ang no parking anytime o di kaya'y towing zone, ay doon pa talaga pumaparada ang ilang mga sasakyang tulad nito sa Pasong Tamo Extension. May motor at truck pa. Pati ang jeep na ito, dito rin piniling magsakay ng pasahero na para bang terminal nila ito. Panay din ang pagpapaalis sa mga sasakyan nagsusundo ng mga estudyante sa paralang ito na madalas ay ginagawang paradahan muna ang isang lane ng kalsada habang naghihintay lumabas ang mga estudyanteng susunduin nila. Ang style ng iba, naga-hazard lights lang pero matagal ding tumatambay.
Marami ring jeep na nakaparada sa mga karinderya. Ang truck na ito kumakain ng lane habang naglo-load ng kung ano-ano mula sa junk shop. Meron ding sa kalsada nagpapa-car wash. Dagdag sa pagpapasikip sa daloy ng trapiko ang construction na ito na kumakain din ng isang lane ng kalsada. At ilang pang pagkukumpuning gaya nito. Marami ring mga vendor na nakagilid nga pero kinakain naman ang daanan ng pedestrian. Kaliwat ka ng pasaway at mga sagabal nga ang ilan sa itinuturong sanhi kung bakit may mga oras na bumibigat talaga ang daloy ng trapiko dito sa may Pasong Tamo Extension gaya ng inabutan namin. Wala kaming panigit kaya sila hindi natatakot na magpasaway dito sa Along Pasong Tamo Extension po. Gayunpaman, nagde-deploy pa rin daw ang Bantay Bayan Peace and Order ng Barangay Magallanes ng mga tauhan araw-araw para tumulong sa pagmamando ng trapiko. Ang problema, nagkakaroon po ng medyo tension na usapan kasi nga po ayaw nilang umalis. Nagkakaroon din kasi ng mga pagbabanta din sa amin. Sinasabihan kami kasi possible na papatanggal kami sa trabaho namin kasi nga pinapalis namin sila. Kaya humihingi na sila ng tulong sa pulis at maging sa MMDA Special Operations Group para mas madaling mapaalis ang mga sagabal. I-implement lang po namin na matanggal po yung mga naka-obstruct dito sa Pasong Tamo na nagdudulot po ng traffic. Ang mga ganitong sagabal ang lalo pang nagpapabagal sa daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lungsod sa bansa. Sa inilabas na Traffic Index 2024 ng Satellite Navigation Company na TomTom, lumabas na sa mga lungsod sa Pilipinas, pinakamabagal ang daloy ng trapiko sa lungsod ng Davao. Ang biyahe sa Davao City aabot na 32 minutes at 59 seconds kada 10 kilometro. Ito raw ang ikawalong pinakamabagal na travel time sa 500 syudad sa mundo na kasama sa pag-aaral. Pang-14 naman sa buong mundo ang Maynila, kung saan 32 minutes and 10 seconds ang inaabot na travel time sa kada 10 kilometro. Habang pang-26 naman ang Caloocan, kung saan inaabot ng 30 minutes and 44 seconds ang travel time sa kada 10 kilometro. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Matapos ang mass action kamakailan ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo naman ang inulunsad para isulong ang impeachment ng bise. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang Mass for Peace and Justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ngayong hapon ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious leader. Ang mga nagsidalo nakasuot ng peach na ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang iba may sticker sa damit na nagsasabing impeach Sara ngayon na. Sa bisang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunoy katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral. Kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad, hindi magsinungaling o maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad din na Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nananawagan ng impeachment para kay VP Sara, para po sa aking mga anak. Gusto ko pong magkaroon ng tunay at katarungan po ang hustisya, ng hustisya. Isa po akong member ng EGK family na wala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po ako ng katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ang mga kongresista na suportahan ang impeachment. Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ang grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara.
Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan as INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng mga panawagang kontra o pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, binigyan din ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na isang legal na proseso ang impeachment. Partikular niyang binanggit sa isang post online ang mga pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na ayon sa INC ay pagsuporta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag i-impeach ang bise. Doon, kinwestiyon ni Enrile ang kahandaan ng bansa na isakripisyo ang rule of law para sa isang tao o isang grupo ng mga tao. Anya, hindi naman ibig sabihin na makukulong ang isang opisyal dahil siya'y na-impeach. Tinawag niyang detrimental precedent o mapanganib na halimbawa kung pamarisan kung susundin ang lohikang tila ipinakahaging ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Sabi naman ng palasyo, bagaman lagi namang may bigat at pinahahalagahan ang mga opinyon ng Enrile, hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulo sa issue. Sakto sa pag-uulit ng COMELEC sa mga balota ang pag-atras ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa senatorial race. Kahit kasi gumastos na ng 100 milyong piso sa pag-imprenta, kailangang sundin ang utos ng Korte Suprema na ilagay sa balota ang ilang dating dinisqualify na mga aspirant. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dahil sa lagay ng kanyang kalusugan, formal nang iniatras ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kandidatura sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Tinamaan ako ng pneumonia. This year, 2 beses ako tinamaan sa lungs. So, ayaw ko naantayin yung pangatlo. Personal na siyang nagsadya sa COMELEC bagamat maaari ring ipinaghain ng withdrawal ng kinatawang may authorization dala ang kanyang medical certificate. Wala, gusto ko makita si chairman. Baka akala nyo, naluloko lang ako eh. Kaya pumunta na ako mismo. Timing din para sa COMELEC, lalo't kailangan nilang baguhin ang balota dahil sa pinadagdag ng Korte Suprema ang ilang umapilang wag ma-disqualify. Hindi na isasama ang pangalan ni Singson sa bago at posibleng sa iba mapunta ang kanyang candidate number. Makaapekto rin ang pinadagdag na kandidato ng Korte. Either po tataas ba o bababa kung ano man kasi nga may pagbabago ba ganung may pumalit lang naman na isa din lang. 6 na milyong balotang na imprenta sa halagang 150 million pesos ang sisirain na lang. Talaga pong sayang yung 6 na milyon na balota. Kaya lang po talagang parte ng proseso. Basta po ang commitment ng COMELEC, bagamat nagkaganito, ay matutuloy ang halala natin sa Mayo 12. Sa ngayon, tuloy ang inventaryo sa mga naimprenta ng balota. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Ang pagdiriwang ng taunang sinulog sa Kabangkalan City, Negros Occidental, sinimulan sa isang taimtim na misa. Nagkumpisar ako sa Diyos. At sinundan ng tradisyon na pagsadsad. Mas naging masaya at puno ng kulay ang selebrasyon ng 49th sinulog sa Kabangkalan. Sa performances ng Kapuso Stars sa ginanap na Kapuso Fiesta sa Kabangkalan City Public Plaza. Nag-shine ang ganda ni Kapuso actress Beauty Gonzalez na sinulit ang bonding sa fans. Kilig naman ang hatid ng prinsesa ng City Jail Stars, Sofia Pablo at Allen Ansay. Habang nakipag-jamming si Matt Lozano. Introduction pa lang, performance level na ang ipinakita ng 17 mga kandidata ng Binibini ng Kalibo Ati-Atihan 2025 sa kanilang Sadsad-inspired production number sa Kalibo Pastrana Park. Mas uminit pa ang stage nang rumampa na ang mga ito sa swimsuit competition. Poise and elegance naman ang nangibabaw habang suot ng mga ito ang gowns na gawa ng local designers. Mula sa 17, naging 10 hanggang sa top 3 na lang natira na siyang sumagot sa final question. Ngunit ang nangibabaw ang pambato ng numansya na si MJ Fernandez. Siya ang magiging kinatawan ng Kalibo Aklan sa Miss Universe Philippines 2025. I feel really happy po kasi this is my second time na po and finally my second time I did it na po. Si UH Barkada Anjo Pertiera ang isa sa nanguna sa programa para sa Binibini ng Kalibo Ati-Atihan 2025. And inspire women and girls throughout the province.
Hilig naman ang dala ni Sparkle artist Luke Conde. Parehong first time sa Kalibo Aklan ni Luke at Anjo. At wish nila makabalik ulit upang masaksihan ang mother of all Philippine festivals. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kinatang Sasa, nakatutok 24 oras.